Napapansin naman ng karamihan ang grind o sipag na ipinapakita ni Kai sa kanyang road to recovery. Kitang-kita natin sa aksyon o kilos at gawa ni Kai ang kagustuhan na makabalik ng malakas sa hard court, kaya naman walang mintis sa kanyang schedule sa rehab. Alam niya na matyagang naghihintay ang mga basketball fans na sumusuporta sa kanyang muling pagbabalik. Madali nga ang opensa sa loob ng paint kapag merong isang Kai Sotto, ipasa mo lang ang bola at kung ganito nga halapit si Kai sa ring, slam dunk ang kanyang nagagawa. Dito naman hindi na mamalayan ng kanyang defender Kai Sotto na nasa loob na pala ng paint, pinasa sa kanya ang bola, two-handed slam ang nagawa. Fast break ang eksena, mabilis nga rin ang 7-footer natin, iniwan ang kanyang kalaban sa takbuhan, dinakdakan na lamang. Nakasteal si Kai dito, konting ikot lang tapos talon ng konti, sinalpak ang bola sa ring. Mabilis at mataas ang pag-angat ni Kai Sotto sa area defender, napapatingala na lamang, alam nila na hindi na nila maabot pa ang bola mula dito kay Kai. Konting post move sa unang defender, sabay ikot, may sumalubong na isa pang defender, yun nga lang malaki si Kai, hindi nila abot ang bola at 2 points na gawa ni Kai mula sa inside play na ito. Madaling gamitin ang kalakasan ni Kai, konting espasyo lang na libre ng panandalian sa loob ng paint, puntos na kaagad. Para sa kanilang team, hindi talaga maabot ng defender ang bola sa ere. Ito ang kagandahan kay Kai Sotto, lamang na lamang sa angatan, kaya naman maraming alley-oop dunk ang nagagawa ni Kai Sotto, isang putback dunk ang isa pa. Sa kalakasan ni Kai, sa play na ito na posterize ang kalabang player na sumabay sa kanya sa ere. Ito ang nawala sa Gilas team, yung mga mabilisang inside plays, yung putback at tip-in na kayang-kayang gawin ni Kai Sotto dahil sa kanyang laki. Sa play na ito, konting pick, konting roll, madaling puntos na naman ang nagawa ni Kai Sotto sa play na ito. Base na rin sa nakita natin sa Gilas team, mahihirapan talaga sila sa FIBA Asia Cup kung walang Kai. Wala tayong height advantage, magiging mas matangkad pa sa loob ng paint ang mga bigs ng kalaban at ito ang magiging challenge para sa Gilas team. Pasok naman si Kai Sotto sa minimum na requirement para makarecover sa ACL injury. Ang tanong ngayon, magiging competition ready na kaya si Kai pagdating ng FIBA Asia Cup? At ang fitness coach at doktor nga lang niya ang makakapagsabi nito. Ibabase nila ang lahat sa kalagayan ng katawan ni Kai. Maraming tests ang gagawin para makumpirma na ba kung ready na siya sa competition bago nga mabigyan ng go signal na makabalik sa hard court. Masaya naman ang mga Rensa Bando fans dahil nakita nila sila Kai na aktibo nga ulit sa hard court at nagpakitang gilas si Abando. Ipinakita ang pagiging athletic niya. Hindi niya sinasayang ang kanyang talento at abilidad bilang isang atleta. Ibinabahagi niya ito sa pamamagitan ng mga explosive na mga plays sa loob ng basketball court. Bumisita nga sa ating bansa si Sabrina Lunesco, ang sikat na player ng WNBA, dahil sa kanyang mababangis na 3-point shots. Maraming pumapasok at nagkaroon ng isang exhibition game na kung saan naging parte sina Rensa Bando, Chris Newsome at iba pa. Posible nga rin ang Rensa Bando comeback sa KBL kapag nagpasya ang anyang nabigyan ulit ng offer itong si Rensa Bando, at nakikita natin na malaki ang posibilidad na kunin nila Kai ang offer na ito. Mawawal ang restriction niya sa KBL. Sa ngayon, ang anyang lamang ang team na pwedeng kumuha kay Rensa Bando sa KBL, parte ito ng rules ng liga.